ba tong marriage na to? Yung Hindi, gusto mo mami. iparating? Kung gagawa kayo ng isang sulat, ano ba yung paumpisang paragraph niya na ang tema ay iniwan ko kayo dyan, hindi ko alam kung worth it pa ba ito. Opo. Si God nga nagpapatawad, ikaw pa. Oh, shit! Ginamit na si God. Wala na. Super trap yan. Super trap na yan. Super trap na yan eh. Oo, tigil na yan. Oo, okay, sige, wala na akong laban, ganyan. Sige po. Tapos lagyan mo ng 500 dun sa nakaipit na pera. Tapos mag-request ka ng kanta, ganyan. Ang nakalagay doon, nagmamahal Jesus Christ Naldo. Yung mga linyahang yan, ginagamit din yun yung mga pag sinisigin mo na yung nangutang sa'yo. Yan, oo. Si Jesus nga nagpapatawad. Yan. Dali mo pa suki ng bahay, di ba? May mga apartment natin. Oo. Pinapatawad ko na ako kayo, tanggalin nyo na lang yung gamit nyo. Ibang pinapalayas ka, no? Agis yung gamit mo sa labas. Kahit si Ganda eh! Papataw! Landlord na yung nagpapatawad. Utangin na mo! Lord lang siya, ako landlord. Talaga, sir, may napalayas ka ng tenant. Ako? Ay, teka. Hindi. Sample lang, oo. Akala ko may Ano lang, parang ano, oo. Pasensya na po, minsan naguguluhan talaga siya sa mga pag-medyo marami ng palitan dito. Sana nga, na meron akong apartment. Hindi Do you ako still, magtatrabaho. do you still write love letters sa wife niyo ngayon? PM na lang. PM na lang, Oo, yun, text na lang, oo. Bakit ba galit ka na naman sa akin, mga ganyan. Mga ganun. Diretsahan na yun. Nag-bank transfer naman ako, Hindi pa ba sapat, di ba? Nakaulit yung Gcash mo. Yun na pala yung love letter. Ay, may message doon ha. Pwede ka doon ha. Pwede. Oo. May nalusutan na ba kayong trouble dahil sa pagsusulat? Oo, ano yan, men. May campus bully nung high school, public high school namin bully doon. Oo. Mga siga, mga akro, taugama, bubugan eh. So yun, tapos bubugbugin kita. O kaya gawa mo ako sulat. Gawa kitang sulat. O yun, hindi ako nabugbog. Ganun. Bakit? Kala ko. Bakit? Bakit? What? Bakit? Ay, may karanasan ako dyan. Hindi ko malilimutan ang pangalan. Sana hindi siya nanonood ngayon. Ang pangalan niya, bully siya. Tapos, nagpagawa siya sa akin ng sulat. Dahil, busit na busit ako sa kanya. Ginawa ko, may kopya ako ng huli kong ginawa. Yun ang ginamit ko. Hindi naman niyo alam. Isang babae pala yung niligawan. Bakit pareho itong love letter na to? Yun, nag-drop ako pagkatapos. Kasi inaapangan na ako sa akin. Bakit pareho itong love letter na to? Ano na buhay ni ngayon, sir? Oo, nung huling reunion, ba't ko sinabi tunay na pangalan? Pwede na pakwak. Pwede Flip, pakwak. flip mo na lang yun. Nung huling reunion, tinangay niya yung dalawang case ng Red Horse, tapos hindi niya sinoli. So, ang nagbayad yung mga kaklase ko pa rin. Parang, naging buraot na. O yung tipong, di ba, tatlong case yung in-order na Red Horse. Ang ginawa niya, yung isang case lang ang binaba, yung dalawa, inuwi niya sa kanila. Oh, so, para sagutin yung tanong mo, pahinanti siya ng soft drinks ko. Ang galing. Delivery pa siya ng dalawang case. Deposito ang importante. Di ba? Kayo po ba, Sir Joey, ay makaklasify na humorist? May may alam ako sa humor, pero hindi ko tinatawag yung sarili kong humorist. Kasi ang hirap i-sustain. Pagka tinawag ang humorist, parang komedyante, parang stand-up comic, parang hindi ko kaya, parang natawagin ang sarili kong humorist. May alam ako, nai-indicate ko yon sa mga ginagawa ko kapag nagsusulat o kaya nagsasalita sa ibang, siguro, sa conferences, mga ganyan. O estudyante ko hindi na natatawa kasi thesis yung tinuturo ko. So hindi talaga nakakatawa yun, no? Ayun, ayokong tawagin humorist. Ayun, mas may kaunting... Less pressure siguro, no? Kung Yes, hindi mo yes. tatawagin yung sarili mong humorist. Kasi Ganun lagi ba maghihintay kabigat- eh. Ganun Lagi- ba kabigat yung humorist versus sa writer? Oo eh. Pagka tinawag na humorist ka, parang inaasahan sa'yo na, ba't di ka nakakatawa? Akala ko humorist ka, dapat maalam ka dito. Parang gano'n. At least pag tinawag ko sarili kong writer, professor, mukhang masungit. Pwede na rin. Tapos pag natawa sila, bonus na. Bonus na. Kasi dun naman kasi magagaling ang comedy, yung unexpected. Yan, ang tawag dyan sa, alam nyo na yata ito theory ng humor. Sige lang. Incongruence theory. Ay, hindi namin alam Ay, yan. sige. Wala kaming ganyang words, sir. Kasi Wala ba? nasabi Sigurado din ako, ni sigurado. Doc Joe na parang pinagkakalan yung humor ba? Yes. Ang tawag dyan, incongruity. Oo, yung tipong hindi aasahan. Congruent kasi is parang straight, inaasahan na sa'yo. Pagka incongruent,
you deliver the punchline na hindi nila inaasahan. Oo, O kaya, kahit yung pagkatao mo, hindi nila inaasahang may manggagaling sa'yo nakakatawa. Kaya nagiging mas effective. Oo. Kaya mas malaki yung pressure sa inyo kapag may show. Kasi parang, di ba, Na-expect na nila. Oo, yun. Pero halimbawa lang, pastor, pare, ministro, tapos sa kalagitnaan ng humilya nila, Naglabas ng burat. Wow! Incongruent! Napaka-incongruent ni Pare. Wow! Ang liit pala. may dala akong curriculum vitae pag wala na akong trabaho. Oo. Pwede ba ano? I was not expecting that, man. Pwede ba mag-apply ng trabaho? Oo naman. Wala Kaya ka niyo pala. Kaya niyo po ba magngongo? Si Father Dick ba yan? Kaya yun tayo. Wala siyang damit sa ilalim ng sutana. Kita mo. Ano naman yun? Exaggerated example. Ayun, ang tinatawag na misdirection. Hindi ko galing sa akin yan. Malinis ang intention ko. Si Sergio, ito po, ito ay example yun na. May pare, pastor. Oo, tama. Biglang magpapatawa. Saan ka patawa eh? O kahit hindi nakakatawa, parang okay. Dahil matapang kang i-deliver yan, tatawanan ka namin. Effort. Ayun, oo. So, di ba, ganun din sa ibang mga hindi mo inaasahan. Kaya doon sa Reader's Digest, kung nagbabasa kayo before. Noon no? So, may ano doon, may humor in the camp. Yes, So, yes. ito yung mga sundalo, kwentong sundalo, na matatawa ka kasi hindi mo inaasahan sa isang seryosong In the camp. okupasyon. Oo. Mind camp po ba ito? Hindi naman sa madalas sa dulo yata yan. O kaya mga paningit nila, di ba? Humor in the campus. May dalawang humor sections ang Reader's Digest eh. Hindi ako nagkakaroon. Humor in the campus, all in a day's work. Ayan, yung all in a day's work, yun yung mga trabaho natin, tapos dun yung Pero minsan nagsisingit sila niyang kapag may enough material na sila na tawaging humor in the camp. So nagbubuo sila. Papasamahin, Oo, pagkasama-samahin. Nagbasa rin kayo, sir, ng mga jokes sa Playboy dati. Oo, lahat na yata nabasa ko eh. Binabasa pala yung Playboy. Mula pare. Mula pare. Hindi ba? Binabasa Hindi mo. ba? Kailan nagkaroon ng Oy, pangis pero sa maraming Playboy? magagaling na writer na nagsulat sa Playboy. How many writers Oo. wala ang Playboy? Andun sila, Alam Hunter ko, Thompson. photographer lang. Hindi masyadong pinapansin ng mga text doon eh, di ba? Ito mga sulat-sulat na ito. Kala ko panagulang ng mga bold yun. Napaka-scarce kasi ng Playboy dito sa atin. Pero ma-appreciate mo ang pwede nating example sa ating FHM. Ha, may writer din. Pero Ano po maganda yung FHM? May Maganda yung sulat-sulat din articles yan. ng FHM sa summit dati. Pare. Meron. Binabasa pala yan. Ano pong paborito nyong, sinong paborito nyong cover ng FHM? Pwede nyo pong hindi sagutin. Mali yung hilingan niyo. Meron. Oo. Nalimutan ko lang yung pangalan. Ako niya. siguro, sabihin na natin, ako siguro yung pinaka-controversial yung kay Diana Subiri, di ba? Yung dahil doon siya nag-pictorial sa EDSA. So parang yun yung unang sa akin sa FHM na, parang ano ba ito? Ha?